Nanawagan naman si House Speaker Faustino Bojidy III na itigil na ang pagpapakalat ng fake news na anyay hindi nakatutulong sa pagresolba sa problema ng bansa. Si Bien Manalo para sa 13 sa tanghali live. Bien? Greg, kaugnay nga niyan ay umapela rin ang ilang mambabatas sa publiko o sa ating mga kababayan na maging matalino at mapagmatsyag para hindi mabiktima ng disinformation at peking impormasyon. Kahapon, inihain ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang House Resolution No. 980. Layo nito na magsagawa ng congressional inquiry sa umano'y disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network. Kasama rin sa sisilipin ang tax compliance ng nasabing media network at posibleng paglabag sa mga batas sa buwisa. Kaugnay ito sa kumalat na video ng network na nagpakita ng mga electric bill na may magkakaibang customer account numbers na nagdulot ng pag-aalinlangan sa katotohanan ng nilalaman nito. Nais ni Ridon na magpaliwanag ang network at ang taong sangkot hinggil dito. Hinikayat din niyang otoridad na palakasin pa ang kampanya kontra fake news na sumusuporta rin sa panawagan ni House Speaker Faustino Bojidy III sa publiko na maging kabahagi ng gobyerno sa paglaban sa fake news. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Pinaalalahanan din ng ilang mambabatas ang mga social media company na magkaroon ng pananagutan sa pagsugpo ng fake news at anumang uri ng pang-aabuso online. We cannot allow platforms to profit from hate while society pays the price. We cannot allow algorithm to amplify lies while truth struggles to catch up. We cannot allow coordinated attacks, fake accounts, deepfakes, malicious edits, harassment and disinformation networks to poison democratic conversation. That the truth cannot be compromised, that in order for us to build a better democracy, we should at least have a population that is accessible to well-informed information, accurate information, so that their decision when it comes to selecting their leaders will be well-guided, well-informed, and could choose a better representatives. Greg, inaasahan naman na ngayong linggo rin ay maipapasa na o maisusumite sa House Committee on Public Information itong House Resolution No. 980 para mapag-aralan. Paiigtingin din ang anti-disinformation drive na isinusulong naman ni House Speaker Bojidy. At yan ang update. Balik sa Greg.